Good evening mga kapatid. Good Good evening. evening. Kumusta po ang lahat? Buti po. Blessed po. Blessed and Blessed. Okay. And nilalamig. It is really a blessing. Nilalamig. Ako din. It is really a blessing that we are here tonight to learn and study the Word of God. Welcome to our home group Bible study, and also we welcome our online viewer. We are the Gentleness Home Group from the Damascus Group. We are not promoting any religion here, but we are just lifting up only one name, and that is Jesus Christ. Amen. Are you ready and excited to hear the words of God? Amen. Yes. When I'm meditating this word from the book of Isaiah, chapter 30, verse 18. Isaiah chapter 30, verse 18. It says, "Therefore, the Lord will wait, that he may be gracious to you, and therefore he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him." Amen. Yes, the words wait reminds me a meaning. For me, waiting is not just passing time. It's about trusting God when answers are delayed, staying faithful, and being confident that he is working, even when we can see it. For 10 years of waiting, God gave us another blessing. Our little Daniel is on the way na po. Amen. So the words of God, the words wait stands for me, W, it means walk in his timing. A, align with his will. I, invest in his word. And T, trust his plans. So brethren, whatever we ask God, we have to wait patiently for the answer. If it's God's will, he will give the desire of our heart. Amen? Amen. So may I ask everyone to stand up and let us pray. Panginoon, we thank you for bringing us together tonight. We are grateful for the opportunity to gather in your name and study your word. As we open our Bibles, open our hearts and minds as well. Help us to understand your truth and apply it in our daily lives. Holy Spirit, guide our thoughts, our discussions, and our reflections. May everything we say and do bring glory to you. Give us clarity, O Lord, wisdom and unity as we seek to grow closer to you and to one another. Lord, we invite your presence into this place. Speak to us through your word, and may we live this study as encourage, challenge, and transform. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening, brethren. Good evening. Let's worship the Lord tonight. And it is another week na natapos po, and all this time, mga trabaho po natin. Let us remember that God is with us since morning until now, until evening. He is really good. Even if you're waiting for something, He is good. Even if you are tested, He is good. And I just want to remind us in this Bible verse in Psalm 145, verse 7 to 8. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. And in verse 9, the Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. Tonight, brethren, let us let go of anything that's hindering us in worshiping our Lord. Make this personal while we're singing this song, and
let's just utter na yung goodness po niya. Pasalamatan lang po natin siya sa kantang to. Let us put Him in our hearts and our mind. Let's sing the goodness of God.
O Lord God. Lord, thank you for you're so good to us, O Lord. And your faithfulness and your grace will endure forever, O Lord gosh. Lord, you are the same God, O Lord, from yesterday, today, and forever, O Lord. Lord, we just want to say thank you, O Lord, for what you have done in our lives, O Lord God. And Lord, we bless your holy name, O Lord, in this worship, O Lord. Thank you, Father, for the lives that you have given to us, O Lord God. Lord, this is for you, O Lord. And this is our worship for you tonight, O Lord. In Jesus' name we pray. Testimony. Exhortation. Good evening po ulit. Evening. I'm here to present to you the basics. As we know, God has a lot of things to unfold to us by His teachings and through His words. Kaya ngayong gabi po, I want to share a short exhortation how we can understand and study the Bible more, or the Word of God. So, yung title po ng exhortation ko is How to Study the Bible. So, parang babalik po tayo sa basic. God is the divine author. God breathes His word through human instruments. The book we hold, for our Bible, is the dual authorship, Spirit of God, and the men who put these words down that God has breathed to them. In Psalms 19, verse 7 to 11, it says, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yet than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward." Amen. The Bible is our treasure. This book and words contained in here are perfect. The word is good. It is very good. The word is clear. The word is eternal and will last forever, as He says in Mark 13:31. "Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away." And the word is now very available. So, for some trivia, so there is one guy named Jerome, has a huge impact in the history of 4th century AD. Jerome translated the Old and New Testament into Latin, a version known as the Vulgate, which became the standard Bible of the Western Europe for centuries, which then helped John Wycliffe to translate from Latin to English. So these people, sila po yung tumulong na matranslate yung Bible from the Greek word. So the total language in the world is 6,912. And 2,286 languages doesn't have a Bible translation. So habang ginagawa ko po yung exhortation, habang inaaral ko po to, nagrema po sa akin na yung end times po talaga malapit na. Because there has been a lot of speculation over the years about what signs will indicate that the return of Jesus is imminent and that the final set of end times events are about to occur. Although the scripture does tell us some things that will occur before Jesus returns. For example, you will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. You will find it in Matthew 24:6-7. But there are 3 things as well that the scripture says must occur before Jesus returns.
And the first one is, the Jews must acknowledge that Jesus is Lord. It says in Matthew 22:37 to 39. The gospel must be preached to all the nations. It says in Matthew 24, verse 14. The man of lawlessness must be revealed in 2 Thessalonians 2, verse 5. But I want to focus in Matthew 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as the witness to all the nations, and then the end will come. Jesus said that he would not return until everyone has an opportunity to hear the gospel message. Some believe that this prophecy will be fulfilled when the Bible, or at least the New Testament, is translated into every language on earth. Others believe it will be fulfilled when the technical means for communicating the gospel at a single moment is available everywhere. But note that both this understanding of this prophecy conclude that its fulfillment will come through human efforts. There's other possibility about who is doing the preaching of the gospel. In the passage that does not require human effort for its fulfillment, it says in Revelation 14:6-7, Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. So brethren, how can we, this is just a fact for our Bible and the Word of God. So how we study the Bible? We study the Bible prayerfully. When we study the Bible, we never study it alone. We are having a divine interaction with the Holy Spirit. Whether we are in the kitchen, living room, or bedroom, when we pray and ask God for wisdom while we study His Word, we are having a conversation with God. We need to study it carefully. We don't want to misinterpret or twist the Word of God. We really have to look into the passage and what does it really mean. Maybe for an example, when Peter walks on water, it taught us about having faith. Pero hindi ibig sabihin na tuwing nasa dagat tayo at para matest yung faith natin ay maglalakad din tayo sa tubig. Kahit alam naman natin na hindi tayo marunong lumangoy. So, we really need to study it carefully and fearfully. We need to study it joyfully. In Psalms 119:32 in NLT, I will pursue your commands, for you expand my understanding. And also, we need to study it intentionally. We need to study it personally, and wag lang natin hayaan na marinig lang natin si Lord every gathering of the saints or sa preaching ng ating pastor or bishop. It doesn't stop there. Our relationship to God should be intimate, that we are surrounded by His Word, and we are not insecure in the world. So parang imagine na lang natin, kung gusto natin magkaroon ng asawa, hindi naman natin nakikilala yung asawa natin through other person, kundi makikilala natin siya if meron tayong intimate relationship. So ganun din dapat tayo kay Lord. Meron tayong intimate relationship through His Word, and dapat binabasa talaga natin yung Bible. And lastly, I want to share some of the dangerous approach in studying the Bible. First is emotional approach. What feels right to me, or what is best for me? If we do this, we will skip over all kinds of text in the Bible. Kasi iisipin lang natin kung ano lang ba yung tama sa nararamdaman ko. Hindi talaga natin babasahin yung mismong context ng Bible. Aanuhin lang natin yung mushy feeling natin, kung ano ba yung kung ano yung makaka-comfort sa nararamdaman natin. So, dapat i-avoid natin yung emotional approach. Also, asking the question, what deep hidden meaning is there for me? There is also danger in overanalyzing the word. When it seems like it means, pero gusto pa natin hanapin yung really meaning ng word, ang nangyayari, pwede kasi natin matwist yung word, kaka-figure out natin. Parang, kumbaga sa isang tao, kung ano lang yung meaning niya, kunyari may sinabi siya na,
ayokong kumain. Tapos minsan overthink natin, ay baka kaya ayaw niya kumain kasi hindi masarap yung luto ko. Ay kasi baka, kunyari, kasi ayaw niya ng ganito, ganyan. So minsan, pag sinabing ayaw lang kumain, ayaw lang talagang kumain. So, wag talaga natin hanapin yung really deep meaning. Kaya dapat careful tayo and led by Holy Spirit palagi yung pagbabasa natin ng Bible. And programmatic approach. What worked best for me? This is a very self-centered and arrogant way to study the Bible because we are missing the whole point of discovering God's truth. If we use the Bible to justify what we want, like how we live our life, it will become very dangerous. So we really need to ask Holy Spirit to help us dive into the Word of God. Yes, it will help us in our circumstances, but if sarili natin yung isipin natin, na binibigyan na natin ng other meaning just for us to feel good, we need to check our hearts and mind. Because the Word of God will help us to correct, rebuke, and teach. Paano tayo mako-correct if we have a wrong heart? So, brothers and sisters, I hope na may natutunan po tayo and that we start to love more having conversation with the Lord by reading our Bible. Yes, thank you, Sis Majesty, for that wonderful exhortation. Like you said, we should study prayerfully and carefully and joyfully and lastly is intentional. Amen. And then, is there anyone who would like to share or testify the goodness of God to their life? Meron? Or is mine? Amen. Amen. I just want to thank the Lord. Hindi ko po talaga pinaghandaan kasi parang sinasabi lang po talaga sa akin ng Holy Spirit na sabihin ko na i-testify ko. Kasi nung na-promote po ako, hindi naman po ibig sabihin na magiging residente agad kami. So na-promote lang po talaga ako. Parang step by step biglang sumakit. Parang step by step yung talagang blessing po ni Lord sa amin. Kasi talagang natuto po kami mag-wait patiently. Tsaka talagang yung iyak ko, talagang alam po ni Lord lahat. So, kasi po kung alam niyo po yung background ng immigration ngayon, magbabago po kasi sila ng median wage. Tataas po, magiging 33 point something. So, yung sahod ko po hindi naman po talaga median wage. Pero praise God po kasi at least nasa level 3 na po yung skill namin. So, papunta na po dun. Pero praise God po kasi parang pinaliwanag po talaga sa akin ni Jenard one time kung na pag nagbago po yung median wage, hindi na po makakasama yung mga nasa ngayong 31.61. So kapag August po, na 33.56, yung mga naka-median wage pa rin ng 31.61, hindi po affected na. Parang okay lang, magpapatuloy pa rin yung bilang po para maging residency. So sinabi ko po yun sa HR namin. Tapos praise God po kasi, pinayagan po nila kung maging median wage na para po maging on track pa din sa residency namin. Kasi sobrang thankful po ko sa HR namin kasi talagang pinag-pray po talaga namin kung ano po talagang will ni Lord. Kasi alam ko po talaga na binigay na to ni Lord. Kasi hindi niya po bibigay ng hanggang dito lang. Alam ko po talagang kasama namin siya sa residency story namin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord kasi actually secret lang po to. Bawal po to malaman ng mga ka-work ko. Kaya sana po hindi nila maintindihan. Pero sobrang salamat po kay Lord kasi at least po ngayon, alam na po talaga ng HR namin na yung goal ko po sa work is maging residency. Kaya supportive naman po sila. Kaya sobrang thank you Lord po. Amen. Meron pa po ba?
Ano pa? I'll reserve next week. Mary Jane? Parang nagulat naman daw. Good evening. I just want to testify the goodness of God sa past 2 weeks. First is, the Lord healed me. Thank God, kasi parang almost a week akong nagkasakit, pero okay na ako. Mas maayos ng pakiramdam, although may konting ubo, but thank you for the prayers and thank you for God's healing. Second is, sa babalik-balik ko sa Japan Embassy, finally, na-approve na ang aking visa. So, ayun, natutuloy na ang pagkawin ko papunta doon para magkita kami ng family. Thank you, Lord, sa provision at His timing is always right. And so, thankful na magkakaroon ng chance to see them after almost 2 years na away from them. So, yun. Ano pa ba? And also, yung pinaproblema kung hindi ko matatapos sa documentation sa work, natapos ko din. Thank you, Lord. Arigato, Lord. Yan lang po. Thank you. Meron pa po ba? Anyone else? Yes. Congratulations ate Maribik and also kay Miss happy kami dahil tuloy-tuloy yung blessings na binibigay ni Lord sa inyo. But let's continue to seek Him. Amen. Okay na ba? Let's settle. Let us now prepare our hearts to the Word of God through the life of Brother Salem. Yes, Father. Salamat naman sa natin. Thank you, Sis Ruth. Ma? Salamat. Sister Risa. Salamat din sa Panginoon na tayo mag-aaral muli ng salita ng Panginoon sa Friday. And at inipagpasalamat yung isang linggo muli na struggle sa trabaho, pressure sa trabaho, and everything na anumang mga napagdaanan natin sa linggong ito. We give thanks to the Lord. Because may mga dahilan kung bakit naranasan natin ang mga bagay-bagay na sa ating buhay. Everything has a purpose in our life. And congratulations sa inyo, Majesty, na everything will work together for good. But I just want to encourage you that everything is a blessing that we receive. It comes from God. Pero meron yung mga ano talaga na we should continue to focus to the giver of blessings. And we should not really focus to the blessings. Mga iba kasi nakapag-focus na lang sila sa mga pagpapala, pero nakakalimutan na nila kung sino man yung nagbibigay ng pagpapala, which is hindi nga din naman na maayos pa ganun. But yeah, it is an encouragement sa ating lahat na magtiwala mas lalo sa ating Panginoong Jesucristo. Because He knows what the desires of your heart, and He will give you until the end yung pinapangarap o yung inaasam ninyo na manatili din sa New Zealand. And to Ate Maribik, for your traveling abroad, at sa mga achievements mo sa buhay, you know, you are blessed. Kasi ikaw yung binibigay mo lahat sa Panginoon, yung to all of you. Kung ano man yung mga narating nyo sa buhay din. We are blessed kasi pinagpapasalamat nyo sa Panginoong Kristo yung mga pagpapala na yun. And yeah, let us pray para mapag-aralan natin kung ano yung gustong iparating ng ating Panginoon sa gabing ito. Lord, Panginoon ko, Diyos, we give you thanks, Panginoon, sa mga testimony, Panginoon, ng mami po, mga kapatid, yes. Lord, that truly you are working to their lives, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon ko, Lord, yan na pinapakita mo talaga sa kanila, Panginoon, sa aming lahat, that you are truly, Panginoon, a life giver, Panginoon ko, Lord God.
Truly, Panginoon ko, Lord, na kayo po nagbibigay ng mga pagpapala at nagbibigay kung ano man po yung desired ng heart po ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, sa gabing ito, as we study your word, O God, dalangin po namin that the Holy Spirit will be with us. At sa mga gusto pong ninyong iparating sa amin, Panginoon ko, Lord God, through your word, Lord, bless, Panginoon, our ears, Panginoon, our hearts, Panginoon, Lord, upang mas lalo po namin maintindihan kung ano po yung gusto niyo pong iparating po sa amin. Panginoon ko, God, ano man po yung mga bagay na hindi naayon sa inyong mga salita, Lord, please, Panginoon ko, Lord God, na alisin niyo po ito at palitan niyo po ng mga salita na manggagaling lamang po sa inyong mga salita, O God. And Lord, bless the hearts of each and every one and also to the viewers, sa amin po mga pamilya, kaibigan, Panginoon ko, O God, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, that this night, Panginoon ko, Lord, that there will be a revelation, Panginoon, to them, that helps in transforming, Panginoon ko, God, at may balik yung relasyon na nawala, Panginoon ko, Lord God, sa inyo. Salamat, Panginoon ko, Lord God, dakila ka po, Diyos, hanggang sa matapos po ang gabing ito, Panginoon, itong pag-aaral na ito. Kayo lamang po may taas. So, salamat, Panginoon ko. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, ang ating pong papag-aralan sa gabing ito ay ang buhay ng isang maliit na tao. Nagaya natin na minsan din ay nawala sa piling ng ating Panginoon. Hello online viewers, mga kapatid po namin, mga pamilya, mga kaibigan. Kami nagagalak na kahit na kayo'y nasa malayo, may paraan ng Panginoon upang ang salita niya may pahayag, may ibigay din po sa inyo. At salamat sa pagsama ninyo sa amin upang pag-aralan ang salita ng Panginoon. And let us continue. Siya'y nawala sa piling ng ating Panginoon dahil sa kasalanan. Ngunit siya ay nahanap muli para may balik at ma-restore ang nawalang relasyon niya sa ating Panginoon na lumikha sa Kanya. Ito yung mababasa natin, mapag-aralan natin sa Lucas 19:1-10 or sa Luke 19:1-10. Atin pong basahin and Tagalog po ba din? Ay, Tagalog dito. Sige, litas. O, basahin ko na lang sa Tagalog. So, sundan nyo na lang ako sa English na makikita sa TV. Si Zaccheo ang maniningil ng buwis. Si Zaccheo isang maliit na tao na isang maniningil ng buwis. Chapter 19 verse 1, pumasok at dumaan si Jesus sa Jericho. Naroroon ang isang lalaking nagngangalang Zaccheo. Siya ay punong maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao sapagkat siya ay mababa. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Verse 5, nang dumating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at nakita niya si Zaccheo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Zaccheo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. I will going to read it again. Magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. Sa verse 7, nang makita ito ng lahat, nagbulong-bulungan sila. Kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang makasalanan. Again, kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang makasalanan. Si Zaccheo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman ay ibabalik ko ng makaapat na ulit.
Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. Remember na si Jesus Christ yung nagsalita na noon doon sa huling verse ng chapter 19 verse 10 doon sa buhay yung sa story ni Zaccheo na isang maniningil ng buwis. Sinabi ni Jesus Christ doon, ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. Let us continue. At ito yung papag-aralan natin ngayon. Yun yung buhay ni Zacchaeus. Ni Zacchaeus na isang maliit na tao. Mayroon isang tao na nagngangalang Zaccheo na ang trabaho niya ay isang taga-singil ng buwis. Isang makasalanan na kagaya natin. Yan, remember na tayong lahat din ay makasalanan. Hindi lang si Zaccheo. Kaya siya naging makasalanan dahil sobra-sobra yung singil niya ng buwis sa mga tao. Naging greedy siya sa pera. Gahaman sa pera. Minahal niya masyado ang pera sa pamamagitan ng hindi pantay o hindi tama na pagsingil niya ng buwis sa mga tao. Ibig sabihin, naging kurakot siya. Nakapokus lamang siya sa pera na kanyang masisingil. Pero hindi tama, hindi yung sakto lang, kundi sinusobrahan niya yung mga buwis na sinisingil niya sa mga tao. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon kapag minahal mo ang pera? Kasi si Zaccheo, base sa ating nabasa na passages, malalaman natin na minahal niya ang pera. Why? Because he collected the tax more than kung ano talaga yung babayaran ng buwis dapat ng isang tao. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, the Bible, sa 1 Timothy 6:10, sa chapter 1 ng Timoteo, sa chapter 6, verse 10. Ang sabi niya, for the love of money is a root of all kinds of evil. Ang pagmamahal, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. If you love the money, it will lead you into a sin. Not anything kinds of sin. Na pwedeng, maraming nangyayari na people, they love their money. They love money. At yun nagkakaroon ng patayan, nagkakaroon ng separation o paghiwalay ng mga mag-asawa because of the love of money. Meron din yung iba't ibang klase pa ng mga kasalanan na nag-uugat ng pagmamahal sa pera. Dahil sa pagmamahal ni Zaccheo sa pera, nagawa niyang manggulang sa mga tao. Ma-parents siya, kasi magulang siya. At ang panggugulang ay kasama ng pagsisinungaling. Pero bang honest na manggugulang? Of course, wala, di ba? Lahat gagawin niya magsinungaling siya para lang makapaggulang ng tao. Because of that kinds of evil, kinds of sin, yung love of money. Hindi si Zaccheo ay hindi siya naging patas para mamuhay. Ginamit niya ang ibang tao para sa sariling kapakanan. Si Zaccheo, ginagamit niya ang ibang tao para sa pansarili lamang. Why? Because of the love of money. Naging selfish talaga. Selfish na kaugalian ng isang tao. Makasarili. He is only thinking about his own self. Na kahit
na magulangan niya yung tao, okay lang sa kanya. Sinasabi dun sa Philippians 2:4, ang makasarili siya sa mga siguro sa mga oras na ito, mga kapatid. Maybe you are thinking about person or something, lalo sa kung sino yung mga nakaupo sa gobyerno. Siguro meron din talaga yung mga hindi mga honest na ang layunin lang ay makapagsilbi sa bayan. Pero meron din talaga kasi yung mga tumatakbo, lumalaban na tumatakbo ng mga politicians because they want only the money and they want only to love the money. In Philippians 2:4, chapter 2, verse 4 of Philippians, sabi niya dito in English, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. In Tagalog, in sa Philippos 2:4, huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng kanyang sarili lang, kundi ang ikabubuti rin naman ng iba. Hindi daw yung sarili mo lang yung isipin mo, kundi isipin mo din kung ano rin yung makakabuti para sa iba. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, the Bible, ay huwag makasarili. Don't be selfish. Huwag sarili lang ang isipin, kundi isipin mo rin ang kapakanan din ng iba. At yun ang hindi na isa pamuhay ni Zacchaeus. Dahil nawala ang kanyang tunay na relasyon sa Diyos na may likha. Kaya nagawa niyang maningil ng buwis ng hindi tama. Nagawa niya yun because of sin. Kasi nawala yung relasyon niya sa Panginoong Hesukristo. Ang pagpataw ng buwis ng sobra pa sa tama ang dahilan ng pagyaman niya sa buhay. Naging marangya ang buhay niya sa maling paraan. And that's what the Bible, that's the story said. And currently na nangyayari sa mundo ngayon ay ganun. Na madaming yumaman dahil sa corruption. Dahil sa pagpataw ng buwis na hindi tama. Madaming corruption ang nangyayari sa buong mundo, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Mula sa pinakamababa na posisyon, sa gobyerno hanggang sa pinakamataas, talamak ang pangungurakot at sila rin mismo ang nagsisiraan. Kung meron po na nanonood ng mga nasa gobyerno ngayon, hindi ko po intention na maghihira ng tao, pero it is what's the word the story tells about. And we know, alam naman natin sa sarili natin, alam natin na ito yung nangyayari talaga sa mundo. And if you really na nasaktan ka sa salita ng Panginoon, we thank God. Dahil truly na ang buhay, na ang salita ng Panginoon ay buhay. At talagang truly na sa it's like a double-edged sword. Pagpatuloy pa tayo, mga kapatid. Si Zacchaeus ay naging marangya ang buhay niya sa maling paraan. And currently nga, na nangyayari sa mundo ngayon. Madaming korupsyon ang nangyayari sa buong mundo. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Talamak ang pangungurakot. At ito pa, they love the money. And what does the Bible say? Root of all kinds of evil. At dahil sa pagmamahal nila sa pera, sila rin mismo ang nagsisiraan. At di ba yung kasalanan niya din yan? Ang siraan mo din
ang ibang tao. Kahit anong ahensya ng gobyerno sa atin, merong korupsyon at yun ay dahil sa pagmamahal nila sa pera, which is the root of all evil. Let's go back to the life of Zacchaeus. In verse 3 of chapter 19, says, hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Sa NLT version, New Language Translation version, he tried to get a look at Jesus. Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Sinusubukan at hinahangad niya na makita si Jesus. Na-confuse siya dahil sigurado na narinig niya kung sino si Jesus Christ. Ito yung tanong, pwede ba nating hangarin na makita ang isang bagay na hindi naman natin narinig? Hindi. Hindi. Di ba mahirap gano'n at napaka-imposible? Kaya I believe that Zacchaeus have that seeking heart when he heard about Jesus Christ, who entered and walked into the town of Jericho. Naniniwala ako na narinig na niya si Jesus Christ sa mga miracles na nagawa niya. And ganun na lang yung heart niya kung bakit gusto niyang makita si Jesus Christ. Siguro sa unang panahon na yun, sabi niya, sino ba to si Jesus Christ na ito? Sino ba ito na pinagkakaguluhan ng tao? Sino ba ito na bakit ang daming tao ang nasa paligid niya? Nagkaroon na siya ng idea kung sino si Jesus that time nung dumating si Jesus Christ doon sa town of Jericho. Marahil narinig na rin niya ang mga miracles na nagawa ni Jesus, kaya ganun na lang yung eagerness niya na makita si Jesus Christ. But there is a hindrances when he tried to see Jesus. May hadlang na gusto niyang makita si Jesus Christ. First, the crowd. Yung mga tao. Madaming tao kaya hindi siya makalapit. Second, yung height niya. His height is small for him to see Jesus. Hindi siya American. hindi siya European. Mababa po yung height niya. We don't know kung ano yung height niya. Hindi naman sinabi sa Bible. Pero sabi niya maliit. Sa version pala ng ibang Tagalog, sa Tagalog version, dahil pandak siya. Mababa nga siya. Bansot. Mababa siya na compare mo sa age niya. Kakabsat o mga kapatid, sa buhay natin, madami ang nagiging hadlang para makalapit tayo sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kagaya ni Zacchaeus, yung physical appearance niya. Yun yung naging dahilan para hindi siya makalapit kay Jesus. At saka yung mga tao doon sa paligid ni Jesus Christ, dahil madami at dinudumog nga siya siguro that time. Ano ba yung mga pwedeng humadlang sa atin para makalapit tayo sa presensya ng ating Panginoong Hesus? First, walang repentance, walang pagsisisi. Second, nakapokus ka lang sa sarili mo, sa abilidad mo. You think na kaya mo ang lahat na gawin. Third, nangingibabaw yung pride sa puso mo. Hindi mo na nga kaya, ayaw mo pa rin lumapit sa Panginoon. Hindi mo na nga kaya eh. Ayaw mo pa rin lumapit sa Kanya. Fourth, masyadong nakaset yung isipan mo, yung isipan natin. Masyadong nakaset yung isipan mo sa buhay na binibigay ng mundong ito, na kung saan ay temporary lamang. At marami pang iba mga kapatid, ang humahadlang sa paglapit mo sa Panginoon. Maybe this for sa inyo
nasa atin lahat. But we need, mga kapatid na, we need to repent para makalapit tayo sa Panginoong Jesucristo. Familiar ba tayo mga kapatid dun sa salita na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, madami dahilan. Yeah. Totoo naman, di ba? Halimbawa, sometimes, ayaw natin pumunta sa mga gawain ngayon ng Bible study o prayer meeting kasi nga unang-unang dahilan ay tinatamad tayo. Minsan, pagod tayo sa trabaho. Minsan, ang dahilan natin is yung pamilya natin. Kasi nga, naranasan ko din po yun nung nasa Saudi ako. Hindi ako pumupunta sa mga gawain dahil gusto ko makausap yung pamilya ko. Nakapokus lang ako sa kung ano yung bibigay ng mundo, kaya nagsasideline ako imbis na pumunta ako sa church. Nakapokus lang ako sa gusto ko na makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay para sa pamilya ko, para sa mag-ina ko. Which is hindi pala, yun pala yung mga naging hindrances para makapunta ko sa church. At yun nga yung nangyari. Matagal akong hindi nakabalik sa church dahil sa isipan na yun para sa pagmamahal ko sa aking pamilya. Ano bang sabi ng Bible? If you love these things, if you love your wife, or you love your husband, if you love your son or daughter, if you love these things more than me, it's not worthy of me, sabi ng Panginoong Jesucristo. Let us continue sa buhay ni Zacchaeus, ang maliit na tao. Isang makasalanan na kagaya nating lahat. Remember, lahat tayo po ay makasalanan. Despite sa pagiging maliit na tao ni Zacchaeus, at sa dami ng tao na nakaisip, at sa dami ng tao, yun yung hindrances niya. Pagiging maliit na tao at sa dami ng tao sa paligid ni Jesus Christ, nakaisip siya ng paraan kung paano niya ma-encounter si Jesus Christ. Kung gaano kaliit si Zacchaeus, ganun naman kahirap ispellingin yung pangalan niya, Zacchaeus. Let us read in verse 4 of chapter 19. Oh no. In English, dun sa NLT version or King James version natin. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. 19 verse 4, kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat at isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na dadaan doon. See? Wais din. Para-paraan lang din. Kaya kung gusto mo talaga, may paraan. Even it's hard, mga kapatid, na labanan yung mga tukso dito sa mundong ito. Kailangan nating labanan. We need to give an effort para makita natin, maramdaman natin ang ating Panginoong Jesucristo. There are many hindrances na ino-offer ng mundong ito. But we need to give an effort para makita talaga natin kung gaano kadakila ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. There is always a way para makita at mas makilala pa natin siya. Sino? Si Jesus Christ na ating Panginoon. Kung talagang gugustuhin o i-desire natin. Like this tax collector, he has the eagerness. Yung willing heart niya for him na makita si Jesus Christ. Nandun yung heart niya. Nandun yung yung heart niya na gusto niya talaga na makita si Jesus Christ. Sino ba to? Si Jesus Christ na ito. Na sinasabi ng ibang tao. Na pinagkakaguluhan ng ibang tao. Gusto ko siyang makita, sabi ni Zacchaeus. Zacchaeus didn't give up.
Hindi niya sinabi na ang dami namang tao. Hayaan ko na lang siya na makadaan. Oo, ang dami namang tao. Maliit ako, hindi ko siya makita. Hayaan ko siya, hayaan ko silang magkagulo diyan kung na pagkaguluhan si Jesus Christ. Matulog na lang ako. Hayaan ko lang siya. Walang mga tao na pag nabigyan ng oras si Jesus Christ, basta ako, may pera ako, nakakapagpapakot ako, hindi ganun. Yung isipan ni Zacchaeus. Kundi ang isipan ni Zacchaeus, gusto ko siyang makita. I will not give up. Hindi ako titigil hanggat hindi ko makikita si Jesus Christ. Si Jesus Christ na pinagkakaguluhan ng ibang tao. Si Jesus Christ na sinasabi ng ibang tao that time. Hindi naging hadlang ang height niya for him to see Jesus. Maliit siyang tao. Pero nabigyan naman siya ng Panginoong Jesucristo na malaking utak. Wisdom yung binigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo. At isang pagpapala sa atin. That like Zacchaeus, God will just give us wisdom, will give us strength para malabanan natin kung ano yung mga pagsubok na nararamdaman natin as an hindrances para na hindi tayo lumapit at makita ang Panginoong Jesucristo. Hindi hadlang ang mga nararamdaman natin sa katawan, mga kapatid. Sa amin pong mga online viewers. Hindi hadlang ang status natin sa buhay. Hindi dahil mahirap ka, hindi dahil mayaman ka. Hindi hadlang ang mga nagawa nating kasalanan para lumapit tayo sa Panginoon. Because there is a guilty minsan. Ayokong lumapit sa Panginoon dahil makasalanan ako. Mga kapatid, kailangan mong lumapit sa Panginoon dahil makasalanan tayo. Bagkos mag-isip natin, kailangan natin ang Panginoon dahil sa mga bagay na ito na mga atin pong mga nabanggit. Gaya ng status sa buhay, mga nararamdaman natin sa katawan, na tayo makasalanan. We need Jesus because through Him we can receive healing. We can have peace and we can have forgiveness of sins and to have that eternal life that He promised as we believe in Him. And we need to come to Jesus because He is God. Siya ang Panginoon natin. Kaya kailangan talaga natin na lumapit din sa Kanya. In NLT version, mga kapatid, dun sa Luke chapter 19 verse 5, when Jesus came by, He looked up at Zacchaeus and called him by name. Ibig sabihin, yung tree of sycamore mas mataas nga kaysa sa height ni Jesus Christ. Kasi Jesus looked up. Tuminga lang siya naman. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today. Basahin natin sa Tagalog, nang dumating si Jesus sa dakong iyon kung saan naroon yung sycamore tree, kung nasaan nandun yung na nakaakyat na si Zacchaeus dun sa sycamore tree. Sinabi ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangang manatili ako sa iyong buhay, sa iyong bahay. Buti nga hindi nahulog si Zacchaeus nung sa pinapamadali siya ni Jesus Christ na bumaba. Dahil na-excite siya na-excite din siya. Kasi mababasa natin sa mga susunod na verse. Na-excite siya na nung sinabi ni Jesus Christ na bumaba siya. Ikaw ba naman, kapag yung manliligaw mo, nandun sa taas ng puno, parang sabihin sa'yo na mahal ka, tapos sasagutin mo siya, bumaba ka na, sasagutin na kita. Excitement. If we receive na yung tumatawag na sa kanya, di ba may excite ka din na, gumalaw, na bumaba kung sakali man nandun ka sa itaas ng puno. Jesus met Zacchaeus in sycamore tree, and he called by his name.
and he stayed in the house of Zacchaeus. God knows Zacchaeus, the small man, and a sinner na kagaya natin. I'm always sasabihin na a sinner si Zacchaeus na kagaya natin because we are all a sinner na kagaya ni Zacchaeus. Alam ng Panginoon ang pangalan ni Zacchaeus. God knows about him. And there is a purpose why Jesus stayed in the house of the tax collector, a sinner na kagaya natin. Aming mga kaibigan sa online and family kong nanonood at nakikinig ka ngayon, man kayo ngayon, kung saan man kayo ngayon, God knows you. God knows everything about you. That even the numbers of your hair, He knows it. Sa atin nandito, alam ng Panginoon kung ilan yung nalalagas na buhok sa ating mga ulo. Because that's what the Bible said. He knows everything about us. Wala tayong may tatago sa Kanya. Why? Because He created us. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo at sa atin. Sa ating lahat. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay gustong pumasok at manatili sa iyong puso. Dahil gusto niya na maramdaman mo siya at mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Makagaya ni Zacchaeus, sinabi ni Jesus, magmadali kang bumaba. Sapagkat sa araw na ito ay kinakailangan kong manatili sa iyong bahay. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo sa mga online viewers, kinakailangan na manatili ang Panginoong Jesucristo sa mga buhay po natin, sa puso po natin. Don't hesitate, mga kapatid. Huwag kang magdalawang isip. Be humble. Buksan mo ang ano ng puso mo. Papasukin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay at nang maranasan mo ang kagalakan o joy sa presensya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nagaya ng tax collector na ito, tinanggap niya at pinapasok niya ang Panginoong Hesus sa kanyang bahay ng may kagalakan at excitement na mababasa natin sa verse 6. Sabi niya dito, nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. God is knocking at the door of your heart, mga kapatid. Sa inyong po mga kaibigan, mga kapatid, mga lolo, lola, sa mga may sumanang loob po sa amin. At sa mga nagmamahal din po sa amin, you know, that ang Panginoong Jesucristo ay gustong pumasok sa buhay po ninyo. Sa inyong tatay, mga bayaw, mga kakabsat ko, don't hesitate. Dahil sa Kanya lang po natin mararanasan yung tunay na kapalaran. Hanggang kailan po ba mag-aantay ang Panginoong Hesus para papasukin mo siya sa puso mo? Pag-isipan mo, kapatid, kapamilya, bago pa mahuli ang lahat. We don't know, hindi po natin alam kung hanggang kailan yung buhay po natin. Huwag po natin sabihin na busy pa po ako, bukas na siguro dahil nagtitinda pa po ako. I understand po na madami din po tayong kailangan sa buhay. Pero ang Panginoon ay gusto pong pumasok po sa iyong puso, sa inyo pong buhay para maranasan mo din po siya. Dahil gusto niya na ikaw ay maligtas din na magkaroon din po ng buhay na walang hanggan. At atin pong tignan ang kung ano po yung sumunod na nangyari doon sa buhay po ni Zacchaeus. Sa Luke chapter 19 verse 7, sa Lucas chapter 19 versikulo 7, nang makita ito ng lahat,
Nagbulong-bulungan sila. Kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang makasalanan. Nang makita ng mga tao na naroon siya, tumuloy sa bahay ni Sakeo. Nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Wala pong mabuti, mga kapatid. Lahat po tayo makasalanan. And we should remember na ang Panginoong Jesucristo ay pumunta dito to save the lost. And we are all lost. Nawala po dahil sa kasalanan. Nawala po yung relasyon natin sa Panginoon. Those people in that place, nung sa panahon ni Sakeo, they think, ang isipan nila, ay si Sakeo lang ang makasalanan. They think na wala silang kasalanan. They think na sila ay hindi nagkasala. Pero hindi nila alam sa ginawa nila, sila na ay nagkasala. Because they gossip. They grumble. Nagbulong-bulungan na sila. And that is a sin also. Ang sabi po doon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala. Basahin po natin sa Tagalog ng Romano chapter 3 verse 23. Ang sabi po niya doon, kasi yun po yung sinasabi ng Bible doon sa doon yung mga tao doon sa labas o doon sa doon sa loob ng bahay ni Sakeo, sa mga tao na nandoon. Ang sabi nila ay manunuluyan siya sa isang makasalanan. Manunuluyan siya, papasok sa bahay ng isang makasalanang tao, ng isang masamang tao. They think those people, sila lang yung malinis. O hindi talaga kasi nila naiintindihan yung salita ng Panginoon that time. But I believe na because even that time meron ng salita ng Panginoon, di ba? Yung sa ano na yun, yung sa araw na yun kasi merong Old Testament bago pa naman dumating si Jesus Christ. Nandun na yung salita ng Panginoon. Ang sabi dun sa Romans 3:23 sa Tagalog version, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. That's what the Bible said. Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang lahat po ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang sinuman po ang hindi nagkasala. And we think that we are all righteous at nakagawa tayo ng kabutihan. Ang sabi po ng Biblia, that our righteousness is like a filthy rags in the sight of our living God. And the reason why God the Father in heaven, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala, mga kapatid. And the reason why God the Father in heaven sent His Son to this world is to restore our relationship to the Father and to save us from our sin. Because no one can save himself but through Jesus Christ alone. Through the blood of Jesus Christ. Through the sacrifice of Jesus Christ. Through His body. Through crucifixion. Because no one can save himself but through Jesus Christ alone. In John 3:17. So Capítulo 3, versikulo 17, John chapter 3, verse 17. For God did not send His Son into this world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Nung dumating si Jesus Christ dito, sa ibabaw ng lupa, hindi niya tayo kinondemn, but gusto niya na masave niya tayo. But there will be a second coming that He will judge
the word. Pero yung unang dating niya dito, yung panahon dumating siya dito, gusto niya talaga na maligtas ang bawat isa at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because He don't want that you and me ay mapunta sa hell, mga kapatid. Sabi niya dun sa John 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos, ang Diyos Ama, ang kanyang anak na si Hesus Kristo dito sa mundo upang hatulan hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. And let us continue sa Lucas 19:8. Luke 19:8. Sabi niya dito, si Zaccheo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga lupa. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Doon sa sa version, ibang version, Tagalog version, sabi niya, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, nandoon na sila sa loob ng bahay ni Zaccheo, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. There is a transformation in the life of Zacchaeus when the time he encountered Jesus Christ. Pinamigay niya sa mga mahihirap ang kalahati ng kanyang kayamanan. Mahirap yan, diba? Mahirap po yun. Mas mahirap po yung pamigay ka na wala namang yung kayamanan. At kung nakapanggulang siya sa pamamagitan ng masyadong mataas na singil ng buwis, ibinalik niya ng 4 na beses. It's really difficult na gawin ang nagawa ng tax collector na ito. Really. There is a truly, makikita natin in the life of Zacchaeus, in the heart of Zacchaeus, the small man, the tax collector, a sinner na kagaya natin, makikita dito na there is a truly repentance in the heart of this man. How it happened, bakit nagkaroon ng, paano natin makikita yung repentance at yung transformation sa buhay ni Zacchaeus? From being greedy sa pera, he was transformed and become a generous man. See? Nakapanggulang siya. Sumingil siya ng mas higit pa sa tama na buwis ang kinukuha niya. At ngayon, nung na-encounter niya si Jesus Christ, pinabigay niya yung kalahati ng kayamanan niya. At kung nakapanggulang lang siya, sabi niya, kung meron man po akong na sobra, sabi niya, bibigay ko pa ng may 4 na beses. See, from being greedy, he was transformed and become a generous man. The generous heart. From being a man who loves only money, he was released and fled from that sin. Tama ba yun? Fled. Na-release. Na-palaya. Freed. One of examples of transformation of life if you encounter Jesus Christ in your life. Si Zacchaeus ang isa sa mga example na nagkaroon talaga ng transformation. Really, a transformation nung na-encounter niya si Jesus Christ. Kaya sabi niya dito, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Anuman ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman, ay ibabalik ko ng maka-4 na ulit. Minsan ang isipan ng tao, hindi naman nila alam. Hayaan ko na lang, babawi na lang ako susunod. But this man, he really give it sa mga nangagulangan niya. I hope and pray na ganun din po ang isipan natin. That we
learn about something in the life of Zacchaeus. Luke 19:9, Lucas 19, verse 9. Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito. Ngayon, sabi niya, that time na encounter ni Zacchaeus si Jesus Christ. Dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham because of faith. Man of faith si Abraham. Kaya sinabi rin ni Jesus Christ din yan na si Zacchaeus ay anak din ni Abraham because of the faith. Nakaka-bless mga kapatid. That day when he decided to see the Lord, nung tinanggap at pinapasok niya ang Panginoong Jesus sa bahay niya, that day din, sa araw din na yan, araw na yun pala, nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya, sa attitude niya. Sa araw din na yun, Jesus declares the salvation of Zacchaeus and doon sa bahay na yun. Because God sees the faith. Nakita ni Jesus Christ ang tunay na repentance sa puso ni Zacchaeus. Doon sa Luke 19:10, pagpatuloy po natin, ang Lucas 19:10. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sapagkat ako, na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Jesus Christ is God. Kaya po niya sinabi niya na anak ng tao because of Mary. But He is God. A fully God. He came to this earth through Mary para magkaroon ng remissions of sin through crucifixion para sa through the blood of Jesus Christ. Kasi kung wala yun, there's no salvation. There's no restoration of relationship na nawala. Like Zacchaeus, mga kapatid, nawala siya sa presensya ng Panginoon. Kagaya natin na parang mga tupa na minsan nang nawalay sa Kanya. Isa rin siya sa mga nakapagmana ng kasalanan. Sa mundong ito, kagaya natin. We all inherit the sinful nature when Adam and Eve fall into sin. Lahat tayo ay naging makasalanan. Sabi nga dun sa Romans chapter 5 verse 12, sa Romano chapter 5 verse 12, sabi niya dito, sa kadahilanan ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. At ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. See, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan. Ito yung sinasabi niya din dito sa isang tao, dun sa isang dito sa version na ito. Sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng Panginoong Kristo? Na huwag kainin yung fruit of knowledge of good and evil. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Sabi niya na the wages of sin is death. Romans 6:23. Tama. Romans 6:23. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Hindi lang sa akin. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng tao. Yung kamatayan, hindi po niya sinasabi dito yung physical death, kundi yung spiritual na kamatayan. Sa lahat ng tao dahil sa nagkasala ang lahat. Lahat po tayo, kagaya ni Zacchaeus, ay nagkasala. All have sinned. Lahat tayo ay nagkasala. At yan ang sinasabi po ng Biblia. Sinasabi po ng salita ng Panginoon. And the wages of sin is death. Spiritual death. At ang destination ay sa hell. Doon po sa hell.
Doon po sa impyerno, totoo po yun mga kapatid. Sa amin po mga kaibigan, mga kapamilya, totoo po yung impyerno. At doon po mapupunta talaga yung tayong lahat, mapupunta pa po talaga tayo doon because of sin. But we thank God to the Father that He sent His Son, Jesus Christ, to be crucified, to die para po sa ating kasalanan. For the relationship will be restored. At maligtas tayo sa mga kasalanan. At gusto niya na tayong lahat ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan at makapunta po tayong lahat doon sa langit. Doon kung saan naroon po siya. To His kingdom. Doon sa heaven. Ang destination talaga natin ay sa hell. But God comes to find us at ibalik yung relasyon na nawala dahil sa kasalanan. Father in heaven sent His Son Jesus Christ to die from our sins because He loves us. He loves me. He loves you. He loves us. At sa inyo po, mahal po kayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. At ang desisyon nyo na maniwala sa Kanya at mananampalataya ay hindi masasayang kasi darating ang oras na kapag nawala ka sa mundong ito, makakasama mo ang ating pong Panginoong Jesucristo. At doon niya sa langit, mabubuhay tayo ng walang hanggan. See the life of Zacchaeus, mga kapatid. First, he hears who Jesus Christ is. Kaya ang kakagaya ni Bartimaeus, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Yes, totoo yung sinabi ng Bible. Magkakaroon ka ng faith sa pamamagitan ng pagdinig. Zacchaeus, hindi po niya isisik ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya mag-aaksaya ng oras na umakyat sa puno kung hindi po niya narinig ang tungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. He hears the word. He hears who Jesus Christ is. At sa panahon din po natin ngayon, meron pong mga pagkakataon na narinig na natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kung ano yung na-share na word po sa inyo. Zacchaeus, he hears the word. And if you hears the word, like Zacchaeus, he seeks who Jesus is. Hinanap po niya. At nagkaroon po siya ng eagerness at willing heart para makita po si Jesus Christ. At sabi nga po dun sa katuruan that sycamore tree is a place kung saan may encounter mo si Jesus Christ. Where kahit saan ka man ngayon, sa amin pong mga kaibigan, batchmate, kaya kapamilya, kung saan ka po ngayon, yan po yung sycamore tree mo para mo kung saan mo may encounter si Jesus Christ. At nung na-encounter po niya si Jesus Christ, pinapasok niya. Encounter Jesus Christ, narinig niya kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ganon din po tayo. Maririnig natin ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo through the power of the Holy Spirit. He will talk to you. He will talk to us. At ang hangad ng Panginoon ay pumasok sa iyong puso na kagaya ni Zacchaeus, na sinabi ng Panginoon na pumasok siya sa bahay. And Zacchaeus, he received Jesus Christ sa kanya pong doon po sa loob ng bahay na pinapasok niya. God also wants us na papasukin, na pumasok siya sa puso po ninyo mga kapatid, sa amin pong mga kaibigan. Gusto po niya na pumasok po sa inyong pong puso, sa inyong pong buhay. Kina nanay, kina tatay, mga kapatid ko, sa ating mga pamangkin, mga kaibigan. Gusto po niya na pumasok po. Gusto po ng Panginoong Jesucristo na pumasok po sa inyong puso. At doon mo mararamdaman yung excitement, yung joy,
kapag nandun ka sa Panginoong Kristo. Si Zacchaeus, nung pinapasok niya, he declares already that Jesus Christ is Lord. Diba sabi niya doon sa salita ng Panginoon, doon sa story. Sabi po niya dito, doon sa Luke 19 verse 8, balikan po natin yung Luke 19 verse 8 nung pinapasok niya si Jesus Christ. Na-encounter niya, din pinapasok niya sa kanyang bahay. Sabi po niya doon, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeus at sinabi niya, Panginoon, he already declared Jesus Christ is Lord. Mga kapatid, papasukin mo ang Panginoong Kristo sa puso po ninyo, sa buhay po ninyo, and declares that Jesus Christ is Lord. At mali pakipost nga yung Romans 10:9-10. Sa amin po mga kaibigan, mga kapatid dyan sa viewers, I pray na mapanood niyo po ito, nanonood po kayo. Sabi po niya, like Zacchaeus, Romans 10:10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Dun sa 10, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Mga kapatid, si Zacchaeus, nung pinapasok niya ang Panginoong Kristo sa bahay po niya, he declares that Jesus Christ is Lord. And if you declares Jesus Christ is Lord, there will be a restoration of relationship. Kagaya ni Zacchaeus, na binalik niya kung ano man po yung nakulimbat niya, kung ano man po yung mga bagay na nakuha niya sa maling paraan, ipinamigay niya. Yung kayamanan niya, ipinamigay niya. Diba ang salita sinasabi na sa salita ng Panginoon, mas mahirap pa po yung ang mayaman na pumunta sa langit. Para mas madali pa po yung kamelyo ba yun? Elepante na papasok doon sa may butas ng tao. Nung may nagtanong sa kanya kung ano ba yung kailangan pa niyang gawin. Dahil nagawa na niya lahat, pero ang sabi ng Panginoon, naibigay mo lahat ng kayamanan mo sa mga iba. Pero hindi niya nagawa. Pero si Zacchaeus is an example na from being greedy, he became generous at pinamigay niya sa mga nangangailangan. One of the transformation of life. Gusto ko po yung yung sabi ni Majesty kanina dun sa Psalm 19:7. Can we publish it? Natin malibig yung Psalm 19 verse 7. Psalm 19 verse 7. Sabi po niya dito, the instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Ang kautusan ng Panginoon. Mababasa po natin ang kautusan ng Panginoon dito po sa Biblia, mga kapatid. Family. Ay walang kamalian. Totoo po. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. If we want a transformation of life, if we want to encounter Jesus Christ, and if we want to know who we are and who Jesus Christ is, mga kapatid, kapamilya, batchmate, ito po yung Holy Bible. Ito po, dito po natin talaga mararanasan ang tunay na kagalakan sa Panginoon. Dito po natin mararanasan at maiintindihan kung sino po tayo
at kung sino po si Jesus Christ, kung sino po ang Panginoon, nandito po lahat. There is a transformation of life po sa buhay na ito. And there is a salvation. It is by grace that we have been saved. Through faith. Dito po tayo magkakaroon ng faith sa pagbabasa po ng Bible at sa pag-a-attend ng mga gawain kung saan man po kayo naroon. Let us continue to seek the Lord. And I'm praying na we'll continue to pray sa buong mundo o sa bansa po natin that there will be a life transformation also sa mga nakaupo sa gobyerno. That from that greedy, magkaroon po sila ng truly repentance sa kanila din po puso. That they will encounter Jesus Christ at mapalaya po sila sa mga kasalanan at pagiging sa kagaya po ng pangungurakot. We will pray for them. We will include them para maranasan din po nila yung transformation na nangyari, na naranasan po ni Zacchaeus. And maranasan din po nila at ma-receive din po nila sa kanilang buhay at sa kanilang pong pamilya, sa bahay po nila yung salvation na na-receive ni Zacchaeus. We are praying na sa mga nasa gobyerno, sa mga ahensya, na may encounter din po nila si Jesus Christ. At yun lamang po sa libing ito. Ang atin pong memory verse for tonight ay yung Luke 19:10. And the Bible sa Joshua 1:8, meditate day and night for you to have success and prosperous in life. Hindi na po kailangang manggulang, hindi na po kailangan na mangulimbat mangano ng ibang ng pera ng taong bayan. Kasi ang totoong prosperity ay makakamtan mo sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po yung yaman na nandito po sa ibabaw ng lupa, kundi yung mararamdaman mo yung tunay na kayamanan in your heart sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Our memory verse for tonight is Luke 19:10. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. We are all lost. Dahil nawala yung kasalanan, nawala yung tunay na relasyon natin sa Panginoon dahil sa kasalanan. And God came, Jesus Christ came to this earth to die, to crucify, to die, to bury, and to the third day He rose again, for that relationship sa ating pong Amang nasa langit ay ma-restore. All glory belongs to our living God, Jesus Christ. At ating pong manalangin sa closing prayer. O Panginoon po, Diyos, nakila ka po, God, sa gabi ito. Nakila ka po, God, sa buhay po ni Zacchaeus. Napag-aralan po namin ang buhay po niya. And truly, Panginoon, nasa buhay, Panginoon po, Lord God, na kayo lamang po makakapagbigay ng transformation sa buhay ng isang tao. We are all like Him, O God, that we are all sinners. But, Lord, we are praying also that the true transformation of life, we will, Lord, maranasan sa pamamagitan po ninyo. Salamat po, Panginoon ko, Lord God, sa mga salita po ninyo na amin pong na pakinggan, nabasa, Panginoon ko, Lord God, and we are praying, Panginoon ko, God, Lord, na sa mga pamilya din po namin, sa mga kaibigan, sa mga nanonood, sa mga nandirito po, O God, na mas maranasan pa po namin kayo.
na magkaroon din po kami ng truly na repentance po, Panginoon ko, O God, Lord. At dalangin ko po na kung sino man po yung mga mahal po namin sa buhay, mga kaibigan, at saka yung mga tao na nakuha ko po sa gobyerno, sa mga leader po namin, dalangin po namin na kung hindi pa man po sila, hindi pa po man po kayo nakakapasok sa puso at buhay po nila, we are praying na sila, Panginoon ko, Lord God, ay i-open po nila yung heart po nila upang kayo makapasok po, God. Thank you, Jesus, Panginoon ko, Lord God, sa gabing ito. Thank you for everything that you use, Panginoon ko, Lord God, for this life of Zacchaeus ay amin pong mapag-aralan, Panginoon ko, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you po sa lahat ng mga tumayo, Panginoon. Truly, Panginoon ko, Lord God, na kayo sila po ay inyo pong pinagpapala. Laki-laki ka po, Diyos, Panginoon ko, Lord God. Ikaw lamang po may taas, mapurihan, Lord. That you, Panginoon ko, God, Lord, we are declaring na Panginoon ka po, nakagaya po ni Zacchaeus. Nadalangin po namin, nagaya din po ng mga kaibigan po namin, Panginoon ko, God, sa mga viewers. Kung hindi man po sila nakakilala sa inyo, we are praying that one day, o ngayon, Panginoon, they will declare that you, Jesus Christ, is Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord God. We honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kapatid for that powerful message of hope, transformation, and redemption. Amen. And Zacchaeus' story reminds us that a simple act of seeking can lead to a life-changing encounter with Christ. Amen. Announcement, you are all invited tomorrow sa water baptism po ni Nanay sa Umana Beach at 10 p.m. And every Thursday, prayer meeting 7:30, and every Friday same time 7:30 our Bible study, and Sunday service 2:30 p.m. at El Shaddai Worship Center. To our online viewers, thank you for joining us. We love you with the love of the Lord. See you next week.